kasunod. Okay? Yun po, no, yun po ang kailangan natin na tapang. Amen? So ngayong umaga po mga kapatid, ating tatalakayin po yung tatlong yugto po ng karanasan ni Pedro. Amen? Ang kanyang pagkilala, ang kanyang pagkabaling at kanyang pagliligtas. Amen? So ito po yung tatlong sandali na magtuturo sa atin kung ano ang tunay po na kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna po ng ating pinagdadaanan. Amen? No? Kaya napakapalad talaga ng mga Kristiyano na handang tanggapin ang salita ng Panginoon Diyos. Napakapalad talaga natin, no, na merong banal na salita na siyang gumagabay para tayo po'y mamuhay ng matuwid. Okay? So, pinapakita sa atin dito na kahit sa kabila po ng ating mga pinagdaraanan, merong salita ng Diyos na siyang gumagabay po sa atin. Amen? So, ito po, no, mga kapatid, yung So, basahin po muna natin yung ating talata ngayong umaga na ito. So, no, ito po, balik muna tayo doon sa ating talata na pagtatalakayan ngayon. Po muna tayo. Fast backward, okay? So, okay, sabi diyan, pwede po tayong tumayo mga kapatid at basahin po natin. Okay, sabi niya, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. So kung maalala niyo po yung mga kapatid, ito po yung time na after niya nagpakain ng 5,000 or more pa. Okay? So, and matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. So, nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Amen? So kung ano po, no, pinauna niya yung mga disciple, no, para pumunta doon sa ibang isla. Okay? So siya po ay sumunod, pero that time naabutan po ng bagyo yung mga disipulo. Okay? So nandun sila, natakot sila, kinalibutan, no? And kinilabutan sila, at yung mga alagad, and nakita nila si Jesus and napagkamalan nilang multo. Okay? And sinabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. So, yan po yung senaryo after po nito. Sabi diyan, sinabi ni Pedro, sige po, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. So 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan, salamat po Ama sa umagang ito, sa umagang pinagkaloob niyo po sa amin, na binigyan niyo po kami ng panibagong pag-asa, buhay, at kagalakan, O Diyos. Salamat po Panginoon, dahil muli po kami ay nandirito sa inyong harapan, Panginoon. Ay kami po, Panginoon Diyos, ay lubos na nagpapasalamat dahil sa biyaya na aming mga natatamasa, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng maraming sa salita mo na iyong inihanda, Panginoon, para sa amin. Naway, buksan niyo po ang aming puso't isipan and makita namin, Panginoon, ang kadakilaan mo, O Diyos. At naway ito'y maging katuruan sa aming puso
sa aming buhay and patuloy kaming magpatuloy kami, Panginoon, sa aming paglakad at nawa marami kaming matutunan, Panginoon, sa pag-aaral po na ito. Lord, nawa ikaw po ang aming mapapurihan sa aking pagdi-deliver, Panginoon, ng iyong salita, O Diyos. Ikaw ang maitaas and lalong higit, Panginoon, ganun din po sa aming pakikinig, Panginoon Diyos. Ikaw nawa ang aming mag-glorify, O God. Salamat po, Ama, and sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay, O Diyos, and we rebuke, Panginoon Diyos, lahat ng mga distraction sa araw na ito, Panginoon. And we claim na, O God, yung victory, Panginoon, sa araw po na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po namin. Binabalik lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Sige po, and tayo po'y maupo ulit. Okay. So, yan po. And makita po natin doon yung si Peter, na talagang, kumbaga, yung mga disipulo din ay nilamon na sila ng, dito pala. Paano ba? Baliktad? Baliktad. Hindi. Ayun. Ba't ayun? Ikaw na nag-control? Ako ba? Okay. Delay siguro, no? Yan. Okay? And this is now the discernment of Peter. Amen? So habang nilalamon po sila, o kumbaga ng alon, kumbaga, kasi bagyo ng time nila, so yung kanilang bangka, yan ang mga bangka, siguro nung araw, simple lang, pero sabihin nating matibay pa rin. Okay? No, so nakita po nila doon si Jesus na lumalakad sa tubig. Okay? Bihira yun, no? Kumbaga, ang Diyos lang talaga ang makakagawa nun. And akala ng mga alagad, yun ay multo. Okay? Ngunit sinabi po ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Amen? At doon po nagsalita si Pedro, yung nabasa natin kanina, sabi niya diyan, Panginoon, kung ikaw nga utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Okay? So, dito po makikita natin yung pagkilala ni Pedro. Pagkilala ni Pedro. And napansin niya na si Jesus po ang kanilang tanging pag-asa doon sa gitna ng dilim. Okay? So, hindi po niya sinabing, Panginoon, patigilin mo po yung bagyo. Hindi niya sinabi yon. Napansin niyo ba, mga kapatid? Hindi niya sinabi na patigilin mo po yung bagyo, Panginoon Diyos. Bagkus ay sinabi po ni Pedro, Panginoon, gusto kong lumapit sa iyo. Okay? Gusto kong lumapit sa iyo. Kapag tayo po'y dumaraan po sa bagyo, yung bagyo ng buhay natin is yung mga problema, yung mga ganong bagay, ano kaya yung unang lumalabas sa ating bibig? Okay? Ano kaya yung unang lumalabas sa ating bibig pag dumaranas tayo ng mga bigati, mga problema? Ano kaya yung unang lumalabas sa ating bibig, sa ating isip? Panginoon, alisin mo ang problema. Ganun po ba ang tinuturo sa atin? Ganun din po ba ang tinuturo sa Lord, alisin mo yung problema na meron ako ngayon. O yung Panginoon, tulungan mo akong makalapit sa iyo kahit may problema. Kaya kadalasan yung mga Kristiyano, pag may problema, hindi na nagsisimba. Kasi nga hindi sila lumalapit sa Diyos. Maintindihan naman ako ng Panginoon Diyos. Kasi may problema ako. Yun na nga Dapat nga tayong mas lumapit sa Panginoon Diyos kung meron tayong bagyo na pinagdaraanan. Amen? So, pwede naman nating hilingin sa Diyos, na Panginoon, alisin mo ang problema. Alisin mo yung problema na meron ako ngayon. Pwede naman yun, mga kapatid. Pero mas maganda yung Panginoon, tulungan mo akong makalapit sa iyo kahit may problema. Kasi ang mga tao talaga gusto lagi shortcut. Ayaw na nilang pagdaraanan yung proseso para tayo'y matuto. Yun ang ginagawa ng Diyos Hindi naman niya inaalaw yung bagay na sa atin na makaranas tayo ng problema, ng trip-trip lang ng Lord. Okay? Lahat yun merong dahilan. Lahat yun na meron siyang purpose sa atin. Kaya niya inaalaw yung bagay na yun. Amen po? Kaya
ang mas maganda po yung tugon po natin, Panginoon, tulungan mo akong makalapit sa iyo kahit may problema. Amen? Malamang yung katabi niyo yan, may problema yan, pero nandito pa rin sila sa ngayon, no? Ngayong araw na ito. Amen? So, ang tunay po na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lang po humihiling ng kaginhawaan. Amen? Ito po ay naghahangad ng kalapitan sa Diyos. Amen? No, yun po ang tunay na pananampalataya. Amen? No? Sinabi nga ng Panginoon, no, sabi sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Amen? No? Ngunit sabi sa Psalm 73:28, ngunit lapit ako sa Diyos, iyan ang mabuti para sa akin. Amen? So, mga kapatid, naranasan nyo, sino ba nakaranas na dito ng bagyo? Yung nandun talaga sila sa bagyo. Yung may bagyo talaga sa lugar ninyo, tapos nandun kayo. May mga nakaranas natin, no? Hindi ko alam baka iniiwasan ako ng bagyo. Pero hindi ko naman hinihiling yun. Okay? But, hindi ko pa naranasan ng yung sobrang ayun nakikita natin sa balita, yung grabe yung baha, no? Nakakalungkot, no? Pero yung mga ganung bagay, hindi ko maramdaman kung paanong takot, no? Pero malamang at sa malamang nung bata kayo, kahit kulog lang, natatakot na tayo, di ba? No? But, sa halip po na, saan po kayo nagtatago pag sino takot sa kulog, mga ganon, no? Maaring halos, lalo na yung kabataan natin, hanggang ngayon, takot. Pero nung bata tayo, maaring tumatago ba kayo sa ilalim ng kama? Pero maganda po, no, may mga bata, no, na tumatakbo sila doon sa kanilang tatay. No? Pag may kulog, minsan yumayakap sa tatay, sa nanay, no? O sa tatay, pupunta sila sa tatay. And niyayakap nila ito, no, pag lalong may kulog. So, hindi dahil tawag diyan, nung nawala yung kulog, kundi dahil alam po niyang ligtas siya habang kasama ang kanyang tatay. Hindi ibig sabihin kaya lumapit siya sa tatay niya para mawala yung kulog, kundi alam niya na ligtas siya doon sa kanyang ama. Amen? Ganyan din po tayo kay Jesus. Amen? Ang lakas po ng bagyo ay hindi po nawala, no, or mawawala. Pero kapag kasama po natin ang Panginoon, nandun po yung kapanatagan. Amen? Amen? No? Hindi po yung lakas ng bagyo yung nawala, kundi pag nandoon tayo sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos, pag malapit tayo sa Kanya, pag sa Kanya tayo lumalapit, siguradong merong kapayapaan, nandoon ang mararamdaman natin na kapanatagan. Amen? No? Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kagipitan. Amen? And ganoon din po, mga kapatid, ang the distraction of Peter, no? Makikita natin yung distraction naman ni Peter. Habang pong naglalakad si Peter dito sa tubig, mga kapatid, no? Kasi siya po ay nakalakad kahit siguro mga 3, 2, no? Or hakbang, okay? Kumbaga, gumagana po ang kanyang pananampalataya. No? Kasi nakatingin siya kay Jesus. Nandun yung focus niya kay Jesus. At sa bawat hakbang po niya, pinapatunayan ng Diyos na kaya niya. Ngunit, nang maramdaman niya ang malakas na hangin at makita po, no, ang mga naglalakihang alon, nawala po ang kanyang focus. Di ba? Minsan ganun tayo pag may problema, parang irita tayo, balisa, no? Kasi nawala na yung ating focus, no, pag nakaranas tayo ng problema. Nawawala yung focus natin. Okay? No? Sabi nga sa Matthew, yun nga, no, sa 14:30. No, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Amen? So, dito po nagsimula
ang kanyang pagkabaling, no? Dito po siya na-distract. Amen. Mula sa pagtingin kay Jesus, no? Yung focus niya sa Panginoong Jesus, no? Kumbaga dahil sa malalakas na alon, napatingin siya doon. Napatingin siya sa hangin, malakas na hangin. Kaya nawala yung kanyang focus. Amen, no? So nag-failed yung kanyang pananampalataya. So marami po sa atin yung ganito rin, mga kapatid. No, nagsisimula, no, maaring nung una nakakilala tayo sa Panginoon Diyos, on fire ka. 'Di ba? Gusto mong maglingkod, ang aga mo pa, no, ang aga mo pa sa church pumupunta kasi on fire ka no? No, halos siguro lahat ng ministry gusto mong salihan, no, or gusto mong talagang nagbabasa ka ng Bible araw-araw, nagdi-devotion ka, no? Ganun maaring tayo nung una. No, on fire tayo, ano yung pananampalataya natin? Amen? No, but kumbaga mananalig ako, no? Parang nandun yung tiwala mo sa Diyos, no? Sa iyong trabaho, no? Kumbaga sinasabi mo maglilingkod ako sa Diyos kahit mahirap. Ganun tayo ganun yung natin yung pananampalataya natin yung lalo nung nagsisimula tayo. Amen? No? Kumbaga sinasabi natin magtitiwala ako kahit kulang ang pera ko, pupunta ako ng church kahit wala akong pamasahe. Amen? Meron pa kayang ganyan ngayon? No? Meron pa po siguro. No? Pero kapag dumating po ang malakas na hangin sa atin, yung bagyo, yung problema, yung mga sakit, kakulangan, mga pagsubok, no? Bigla po tayong natatakot. Natural lang po yun. Okay? At sa halip po, no, na tumingin sa Diyos, nakatingin tayo sa sitwasyon. Okay? Yun talaga ang kadalasan na nare-react natin or kumbaga nagiging response natin lagi pag nakakaranas tayo ng mga problema. Okay? Imbis na sa Diyos tayo tumingin, doon tayo sa sitwasyon nakatingin. Di ba? So, kaya hindi tayo lulubog, mga kapatid, dahil sa bagyo. Lulubog po tayo kapag tinigilan nating tumingin o mawala yung focus natin sa Panginoon Diyos. Kung patuloy tayong nadidistract. Asahan po natin na tayo po i-distract talaga. Amen? No, kaya kailangan natin na mag-focus sa Panginoon Diyos. Amen? So, sabi sa Hebrew 12:2, ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus, ang pinagmulan at katuparan ng ating pananampalataya. Amen? No? Kasi mga kapatid, no, sapagkat namumuhay tayo, saan? Sa pananampalataya, hindi sa paningin. Amen? We live by faith, not by sight. Amen? No? So mga kapatid, merong nahulog siya sa pangpang, pero nakasabit siya. Madilim yun, madilim, tapos nahulog siya sa pangpang, madilim, tapos nahulog siya sa pangpang, buti nakakapit siya ng kahoy. Sa movie nyo lang nakikita yan, di ba? Pero kwento ko to Kumbaga, kwento ko sa inyo, nakakapit siya sa kahoy, ayaw niyang. Kasi hindi niya alam kung madilim so hindi niya alam kung ano yung nasa ilalim, hindi niya alam kung sobrang lalim o nanto ka. So hindi siya bumitaw talaga hanggang pero sinasabi na sa kanya ng Diyos na bumitaw ka. Pero hindi pa rin siya kasi natatakot siya Natatakot siya kasi hindi niya nakikita yung ilalim. Pero hindi pa rin siya nakinig. Hindi talaga po siya bumitaw. Pagka kinaumagahan, siguro nakatulog siya. Ang hirap naman natulog nung nagsabit. Makakatulog ka kaya? No? Pero siya po pagka kinaumagahan po, nakita niya, ang lapit na lang pala. Ganito na lang. Kumbaga, parang isang dipan na lang siguro. Kung tumalon siya, maaring nakapagmerienda pa siya. No? Maaring nakapahapunan pa siya kung bumitaw siya noon. No? Maaring makakauwi na siya nung bumitaw siya. But, hindi po siya nakinig. No, sa Panginoon. Ganito rin po tayo minsan, no? Kumbaga rin,
hindi natin napapakinggan no, yung sinasabi ng Panginoon Diyos. Minsan kasi inaalis ng Panginoon Diyos tayo doon sa ating comfort zone. Amen? Amen? So, sa oras po no, ng takot, sa Diyos po tayo magtiwala. Amen? So, ganun din po yung kanyang the discernment of Peter. Or the deliverance po ito. Yeah. Yan. So, yan. Namali ata. So, habang lumulubog po si Pedro, mga kapatid, sumisigaw po siya. Okay? Sabi niya, Panginoon. Bumalik pala ako. Pabaliktad pala. Yun, the deliverance, paakyat pala. So yan po, no? Agad po siyang ito po yung sumigaw po siya, no? Si Peter, no? Habang lumulubog po siya. Kasi na-distract na siya eh. So lumulubog na po si Peter. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. No? At ano po yung response ng Panginoon Diyos? Nag-antay pa ba siya? Sinabi pa niya kay Peter, siguro maya-maya muna. No? Sinabi ba niya, ano ba yung response ni Jesus Christ nung time na yon? Di ba? Agad-agad ang kanyang sinagot. Kumbaga ang kanyang ipinakita, agad-agad po. Iniunat po niya ang kanyang kamay at hinawakan si Pedro. Hindi na po naghintay si Jesus ng ilang mga segundo. Agad po siyang tumugon. Amen? Kung ang agarang pagtugon, no, ito po yung agaran ng pagtugon ng Panginoon Diyos. Amen? Agad po siyang, yun po no, iniunat niya ang kanyang kamay. Amen? Yun, sa 31. And hindi niya hinayaang malunod si Pedro. Amen? Tulad din po natin kapag tayo po ay lumulubog sa takot, sa kasalanan, o kawalang pag-asa, mga kapatid, ang kailangan lang po natin gawin po ay sumigaw. Okay? Nung katulad ng sinabi ni Pedro, sumigaw po tayo ng Panginoon, iligtas mo ako. Amen? Maaring pag makaranas lang tayo din ng katulad ng mga yung mga nakaranas ng lindol, di ba? Yun halos yun ang mga sigaw ng tao. Panginoon, no? Lord, 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 yun po ang halos sigaw nila. Amen? So, sabi ito po mga kapatid, no, pag tayo po ay lumulubog sa takot, sa kasalanan, no, o yung parang feeling natin wala ng pag-asa. Ang kailangan po natin ay sumigaw sa Panginoon, no? Na Panginoon, iligtas mo ako. Amen? No? Sabi nga sa Romans 10:13, ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen? No, ang Panginoon ay malapit saan? Sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga bagbag ang diwa. Amen? And mabilis siyang tumulong sa oras ng pangangailangan. Amen? Sabi niya, no? Pagkatapos po nailigtas si Peter, sinabi po ni Jesus, o ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Sa tingin niyo po mga kapatid, parang pinapagalitan ba yun? Pinapagalitan ba siya? No? Or sinisigawan din ba siya ni Jesus that time? No? O ikaw, ganun ba yung tono niya ni Jesus? No? I think hindi, no? Ito hindi po yun yung mapanuri or yung paninisi na pagkasabi. Kundi yun po ay mapagmahal na pagtutuwid. Amen? No? Tinuruan niya si Pedro na walang dahilan para magduda sa presensya ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magduda sa presensya ng Diyos. Amen? No? Huwag kang magduda. Amen? Sabi niya sa Philippians 4:6-7, no, di ba? Sabi niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman. Amen? So, isang, kumbaga may tinuturuan lumangoy, no, mga bata. Sino marunong lumangoy dito? O hindi pa marunong lumangoy hanggang ngayon?
Okay, merong mga, di ba, minsan siguro tinuturuan tayo ng tatay natin, no, nung bata tayo na lumangoy, no, kumbaga po, kung yung bata na yon, tuwing bibitawan po siya tuwing bibitawan niya yung bata, di ba, minsan sumisigaw. May mga ibang ng bata naman, mga tapang, pero itong batang to, pag binibitawan ng tatay niya sa tubig, sumisigaw siya, no. Sabi niya, Papa, wag mo akong iiwan, parang isang ganun. Huwag mo akong hayaang malunod, may isang ganun, di ba? Ngunit, nasa ilalim po pala yung kamay nung tatay, di ba? Yung bata. Kasi hindi naman niya talaga hahayaang malunod yun. No? So, kumbaga inaalalayan. Amen? No? Lagi pong handang saluhin po tayo ng ating mga tatay. Lalong higit yung ating ama na nasa langit. Amen? Ganyan po ang ating ama na nasa langit. Amen? Minsan po, inaalis niya tayo or inaalis niya yung ating comfort zone, hindi po para pabayaan tayo. Amen? Kundi para palalimin ang ating tiwala sa Kanya. Amen na? Amen po? No, sabi po sa Isaiah 41:10, kaya't huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Amen? So, mga kapatid, nang makabalik na po, no, sila sa bangka, huminto po yung bagyo. Okay? Tumigil ang bagyo at ang kapayapaan ang pumalit sa kaguluhan na yon or sa bagyo na yon. Amen? At nang sila'y makasakay sa bangka, humupa ang hangin. Mga kapatid, baka kayo nasa gitna ngayon ng inyong sariling dagat, no? Dagat ng Galilea. No, yung isang unos ng problema, karamdaman o pagsubok. Maaari ring tinatawag po tayo ngayon ng Panginoon Diyos na lumabas ka dun sa bangka. Diyan sa bangka na yan. Na iyong kaginhawaan upang subukan ng iyong pananampalataya. Amen? Kung gayon po, tandaan mo ito mga kapatid. No? Tandaan po natin ito. Kilalanin po natin si Jesus sa gitna po ng bagyo. Amen? And panatilihin po nating nakatingin tayo sa Kanya. Amen? Hindi po sa problema, kundi sa Panginoong Jesus. At kung sakali po tayo'y lumulubog, sumigaw po tayo sa Diyos. At sigurado akong siya ay tutugon. Amen? Ngayong tanghali po na ito, mga kapatid, ngayong umaga na ito, kung sinasabi po ng puso po natin na, Panginoon, tulungan mo akong magtiwala sa iyo muli. Amen? Tayo po tumayo, mga kapatid. No, maaaring hawakan po natin ang ating puso, no? Sa umagang ito, no, maaaring yung sinasabi ng puso natin ngayon na, Panginoon, nalulunod ako sa mga problema. Iligtas mo ako, Panginoon. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos. Huwag mong hayaan po na lumipas yung sandaling ito. Hayaan mong abutin po tayo ng kamay ng Diyos. Dahil hindi maliit ang kamay ng ating Panginoon. Isuko po natin sa araw po na ito yung bagyo na meron tayo, yung mga problema na meron tayo ngayon. Sabihin mo yan sa Panginoon Diyos. Panginoon, ayoko nang tumingin sa mga problema, sa sitwasyon, sa kung anumang alon sa buhay na nararanasan ko po ngayon. Nais ko pong tumingin sa iyo, Panginoon. At sa oras po na ito, maririnig mo ang tinig ng tagapagligtas na nagsasabing, huwag kang matakot. Ako ito. Panginoong Jesus, salamat po dahil kahit sa gitna po ng bagyo, naririyan ka. Salamat po, Ama, dahil hindi ka natatakot sa aming mga problema, kundi lumalapit ka sa amin.
Panginoon, may mga anak po kayo rito na dumaranas po sa mga alon ng buhay. Mga pagsubok, pangamba, at mga sugat sa puso. Tulungan mo po silang makilala ka sa gitna ng bagyo. Turuan mo kami, Ama, na panatilihin ang aming paningin sa iyo, hindi sa mga problema, hindi sa mga alon, at palakasin mo, Ama, ang aming pananampalataya. At kung kami man ay lumubog sa pagdududa o sa takot, abutin mo kami ng iyong kamay gaya ng pag-abot mo kay Pedro. Panginoon, sa mga oras po na ito, isinusuko po namin sa iyo ang aming mga bagyo, ang aming mga problema, yung bigat sa aming puso. Ikaw ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming sandigan. Sa iyo namin inilalagak, Panginoon, ang aming tiwala dahil alam naming hindi mo kami pababayaan. Panginoon, minsan natatakot kami sa mga bagyo ng buhay. Tulungan mo po kaming makita ka sa gitna ng alon, O Diyos. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita yung daan. Panginoon, kapag kami po'y lumulubog, iunat mo sa amin ang iyong kamay at itaas kami muli. Salamat dahil sa bawat unos o problema ay nariyan ka upang iligtas kami, Panginoon Diyos. Nandiyan ka para kami ay ituwid mo at handa po kayong ibigay sa amin ang kapayapaan, Panginoon. Salamat po ng maraming, O Diyos. Lord, patuloy niyo rin pong ingatan ang mga kapatid kong ito, O God, na nandirito. Patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, O Diyos, ang kanilang pananampalataya ay mawala, O God. Dahil lang sa problema na kanilang pinagdaraanan. Lord, patuloy nawa, O Diyos, ng bawat isa ay mag-alab ang puso, Panginoon, hanggang sa pagbalik mo, Panginoong Jesus. Lord, nakikita na po namin, O God, yung mga sinyalis, Panginoon, na ikaw ay malapit ng magbalik, O Diyos. Kaya Lord, naway maabutan niyo po kami na kami po ay tapat, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, O Diyos. Sa kapayapaan, sa freedom, Panginoon, or sa ganito naming niraranas na paglilingkod, sa pagpupuri namin na malaya kami, O Diyos. Salamat po ng maraming, O God. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa, ang aming paglakad patungo sa inyo, Panginoon. Paglakad namin sa aming pananampalataya, O Diyos. Palakasin niyo po ang bawat isa. Tuloy niyo rin pong pagpalain ang kanilang mga trabaho, kung ano man po, Panginoon, kanilang mga pinagkakaabalahan, O God, mga negosyo nila, O Diyos, sa kanilang ministry na meron sila, O God. Patuloy niyo po silang pagpalain, O Diyos. Sa pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makapagdadala sa inyo sa Kanyang harapan ng walang kapintasan at may malaking kagalakan. Sa iisang Diyos na ating Panginoon natin na tagapagligtas, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa-noong una, ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Hallelujah, amen.